Ito ang top 5 tips kung paano ka makaka-move on. Marahil naghahanap ka ng video kanina pa o nagse-search ka, nagbabasa ka ng kung ano-ano ngayon, nakikinig ka ng kung ano-ano, music, podcast, etc. Pero sa pag-move on, napakalawak nito, no? Dahil di lang naman sa pag-ibig, marami nangangailangan mag-move on sa sakit na nararamdaman nila. Pwede kang hindi natanggap sa trabaho, pwede kang bumagsak sa audition, pero marami sa mga relationship, yun yung problema nila. Sa video na ito, yan yung pag-uusapan natin. Okay. Dahil alam ko, kahit patapos na itong taon ng 2025, Well, maybe we could fix it. ito po ay universal na pangangailangan. Kumbaga, sa maraming panahon, maraming pagkakataon, ito'y yugto ng buhay ng tao. Kahit sino ay darating sa pagkatuto kung paano mag-move on to get out of here and start a new life. sa kahit anong bagay na nakapagpahinto ng mundo mo. Umpisahan na natin ito. Wala nang pero-pero. Tapusin mo yung video na ito. Check ko itong listahan na ibibigay ko ay makakatulong sa'yo maka-move on. Umpisahan na natin to. Let's go. So, ayun nga mga tol, no? Kaya nang sinabi ko kanina, hindi lang naman sa pag-ibig. Pwede mong i-apply itong 5 tips natin sa pag-move on. Sa kahit anong sakit, sa kahit anong lungkot, kahit anong bigat na gusto mo nang alisin sa buhay mo ngayon. Number 1. Ito yung number 1 na tip natin para maka-move on tayo sa kahit ano pa yan. Relationship, etc. Number 1, tanggapin ang sakit. Huwag takbuhan. Marami kasi sa mga tao ay hindi nila alam, nagiging duwag sila. Tinatakasan nila na ayaw nilang umiyak, ayaw nilang malungkot, ayaw nilang makita na sila'y mahina. Hindi ka mahina kapag nasasaktan ka, no? Tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay tao na may damdamin. Walang taong walang damdamin. Sa dami ng pinagdaanan minsan ng mga tao, nagiging manhid sila. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang sakit silang nadarama. Minsan iba-iba yung paraan ng mga tao para takasan itong trahedya, itong mabibigat, madidilim na yugto ng buhay nila. Yung iba nalululong sa pag-inom ng alak, diba? Para makalimutan yung sakit. Pero after that, lalo pa nilang nararamdaman yung sakit kasi hangover sila, 'di ba? Marami pang bagay na katulad nun kung paano dinadaya ng tao yung sarili niya. Ayaw niya tanggapin yung sakit. Minsan ang tao, gumagawa ng way para mag-cope up doon. Bumubuo sila ng identity nila na okay lang sila, ganito ganyan. Pero deep inside, sa sarili nila, nasaktan sila. Hindi naman natin kailangan i-broadcast, oy, nasaktan ako. Hindi ganon. Ikaw lang sa sarili mo, kung baga i-renounce mo na tanggap mo na nasaktan ka doon. Marami naman dahilan ng sakit eh. Minsan sa standard mo sa sarili mo, napahiya ka. Kala mo okay ka, yung pala hindi ka okay. Iba-ibang dahilan. Pero accept the fact na nasaktan ka. Kung ni-reject ka, kung ikaw ay iniwan, kung ikaw ay hindi tinanggap, ano man yan, trabaho, audition, di ba? Maging totoo ka sa sarili mo. Tanggapin mo. I'm tired of all the pain I feel. Napapahiya ka rin, nasasaktan ka. Huwag mo sabihin hindi ka nasaktan kasi yan ang magiging dahilan kung bakit di ka nakaka-move on. Kaya lahat ng ginagawa mo, di ba? Dinadaya mo sarili mo, pinepeke mo. Pero lalabas at lalabas yun. Sa trabaho mo, kung nag-aaral ka, kung ano mang ginagawa mo sa buhay, makikita yon na deep inside sa buhay mo, sa pinaka-kaibuturan ng puso mo, merong nananahang sakit na hindi nawawala kasi, yun nga, hindi mo tinatanggap pa. Tanggapin mo para lumaya ka. Tanggapin mo nasaktan ka. Hindi ka mahina kapag nasaktan ka. Normal yun dahil tao ka, nakakaramdam ka. Number 2, itigil ang pagbalik sa nakaraan.
Sabi nga, maririnig natin minsan, you cannot heal in the same environment that broke you. Hindi ka pwedeng gumaling kung saan doon ka nasugatan. Kung lumalakad ka at natusok yung paa mo, maraming patibong sa nilalakaran, nasaktan ka na, nasugatan ka eh. Pero dahil naumpisa mo na, 'di ba? Marami kang dahilan sa sarili mo. Kaya ayaw mo pang umalis sa lugar na 'yon. Marami ka pang dahilan bakit ayaw mong kalimutan. Nag-i-stay ka. The more na nag-i-stay ka, the more na nanatili yung sugat. The more na lumalala. Baka mamaga na ng gusto kung paa, no? Kailangan mong umalis. Kailangan mong simulan yung journey ng buhay mo kung saan nandun yung healing. Sa mga relasyon nga, 'di ba? Makikita mo 'yun. Kung araw-araw mong chine-check yung profile niya, hindi move on 'yan. Self-torture yan. Kung ganun ang ginagawa mo, hindi pag-move on yun ay self-torture. Alam mo naman na nasaktan ka doon, tapos pinapanood mo, tinitignan mo, binabantayan mo, ulit-ulit mo lang mararamdaman. Hindi lahat ng memories kailangan balikan. Kaya dapat hindi ka palaging nandyan. Bumagsak ka sa audition, ulit-ulit mo pang inaalala, kalimutan mo na, tapos na. May mababago pa ba kung aalalahanin mo? Hindi ba't nagiging mabigat lang lalo yan dahil dinadala mo pa? So number 2 natin, itigil mo yung pagbalik mo sa nakaraan. Hindi lahat ng alaala ay kailangan balikan. Number 3, patawarin mo ang sarili mo. Actually, yung pagpapatawad, hindi lang naman ito patungkol sa kapwa natin. Ito ay patungkol din sa ating mga sarili. Minsan, nasisisi mo yung sarili mo unknowingly. Dahil hindi nangyari yung mga gusto mo, hindi naging latag sa plano mo lahat. Actually, unaware ka, sinisisi mo sarili mo. So, umpisa mo magpatawad. Patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo yung mga tao. I forgive you. Kung may mga tao man na nagpahiya sa'yo, may mga bagay man na nangyari na hindi mo ginusto, alisin mo yung pagbe-blame sa sarili, alisin mo yung pagbe-blame sa kahit na sino. Sabi nga pag nagpapatawad ka sa kapwa mo, hindi naman ibig sabihin tama na sila eh. Nagpapatawad ka kasi ang unang lumalaya ay ikaw. Nagpapatawad ka kasi ang gusto mo na ay gumaan ang buhay mo. Ikaw ang unang naaalisan ng tinik. Ikaw yung unang naaalisan ng kargahin. Nakakalakad kang patuloy. Number 4, ibalik ang focus sa kung ano yung dapat na tinitignan mo sa harapan mo. Ang pag-move on ay isang aksyon ng paglakad sa harapan na tinatahak mo. Hindi pag-i-stay kung saan ka. Sabi nga natin kanina kung saan ka nahirapan, no? Ibalik mo yung focus mo doon sa mga bagay na noon naman malinaw sa'yo na yun yung kailangan mo talaga. Pero dahil nasira yung focus mo, na focus ka dun sa bagay na magbibigay pala ng sakit sa'yo, and now is the time na magbalik ka doon sa tamang track. Baka naman naligaw ka lang kasi talaga, di ba? Pero lahat yun may dahilan, no? Natututo tayo sa iba't ibang kaparaanan. Baka naman talagang nakita mo lang o naranasan mo lang yung mga yan para sa paparating sa hinaharap mo ay mas kaya mong harapin na ngayon kung ano yung nakalatag sa harapan mo. Kaya alisin mo yung focus mo sa nakaraan, mag-focus ka ngayon kung saan naririto ka. Hanapin mo yung mga bagay na dapat ginagawa mo na dapat inuumpisahan mo na. Kasi pag wala kang inuumpisahan, wala kang ginagawa, paulit-ulit ka lang. Maraming tao ganun, dekada na, taon nang mga lumipas, wala na silang ginawa. Yun ay naging buhay nila, naging naging ano sila, hindi nila alam, nagiging sadista sila sa kanilang mga sarili. Minsan ganun tayo sa ating mga sarili, sadista tayo, gusto natin nasasaktan tayo, gusto natin nagmumukha tayong mga martir sa kung ano mang bagay. Pero gaya nga ng sinabi ko, gawin mo na yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Huwag mong hayaang masira o umikot ang buhay mo sa isang tao, sa isang sitwasyon, isang sakit na naranasan mo. Bahagi yan. Kung ang lahat ng tao ay bibigay sa masasakit na pagkakataon, baka wala ng buhay ngayon. Isipin mo, maraming tao dumaan sa ganyan. Pero kinaya nila, nagpatuloy sila. Napagtagumpayan nila. Kaya dyan papasok yung number 5 natin. Walang iba ay magtiwala sa Diyos na may mas mabuti pang darating sa harapan mo. Sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, for everything there is a season.
Pala-panahon lang yan, no? May panahon na maulan, panahon na mainit, panahon na malamig. May mga panahon na malungkot, may mga panahon na masaya. Pero lagi mong tatandaan na sa lahat ng panahon, mayroong mga dahilan. Hindi pa tapos yung kwento ng buhay mo. May bagong chapter na parating, mas malinaw, mas matatag na kinabukasan. Kung hindi siya yung para sa'yo, kung hindi yun yung bagay na para sa'yo, may dahilan. Merong much better na nakalaan para sa'yo. At totoo yan. Maghanap ka lang, magbasa ka, tignan mo ang eksperyensya ng mga tao. Marami magpapatotoo sa'yo. Nang matutunan nila ang pag-move on, ay doon nila mas nakita yung mas maliwanag nilang kinabukasan. Maraming papasok sa yung realization. Maraming papasok sa yung realization na hindi mo naisip noon na buti na lang pala. Ganito, ganyan, no? Mas lalo mo maa-appreciate yung kalagayan mo ngayon kapag natutunan mo na yung pag-move on talaga. Bago tayo magpaalam, simple lang naman, no? Ang pag-move on ay hindi sa isang araw lang. Ito ay araw-araw. Araw-araw kang nagde-decide na magpatuloy sa buhay. I-appreciate kung anong mga mayroon ka sa buhay. Diba? Kasi yung loss, wala na yun eh. Wala na tayong magagawa dun. Pero yung mga narariyan pa sa tabi mo, sa paligid mo, i-cherish mo. Dahil lahat ng bagay may panahon. Sa panahon na ito, gamitin mo na ito sa paraan na mas equip ka na, mas handa ka na, mas handa ka ng lumaban, mas handa ka ng gawin yung dapat. Dahil marami sa mga tao na nahirapan noon, napasubo sila napasabak sila sa mga bagay na hindi naman pala nila kailangan, mga bagay na hindi naman pala nakalaan sa kanila. Marami silang ibinuhos na oras, panahon, pera, pagkakataon. Pero this time, meron tayong chance. Sabi nga, meron second chance, no? Gamitin na natin to sa mas tama, mas guided tayo dapat ngayon. Ikaw, ano pang question mo sa bagay na ito? Hindi ka pa ba nakaka-move on? Hopefully nakatulong ito sa iyo. Makapag-isip-isip ka at kung may suggestion ka pa, no? I-comment mo lang yan, babasahin ko yan at magre-reply ako as much as possible. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.